So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, kung meron ng pastor na rapist, katulad ni Kibuloy di umano, abay hindi rin po nagpatalo. Yung alkalde ng Caloocan na nasasangkot di umano sa isang rape cases na ibinaon na lamang po sa hukay dahil ginamitan nila ng pera. Mga minamahal, wanna spill the tea? Ito po ay according sa article ng column feed character, Police Files Tonight. Yan. Actually, pakita ko na lang po sa inyo. Basahin nyo na lang po yan mga minamahal Pero isa-isahin natin dahil meron po akong video ng dalawang minor, mga minamahal, na nagreklamo dito sa mga malapitan. So, sabi ko nga sa inyo dahil po mag-e-election na, hindi natin kailangan dito yung popularity, dynasty, 'di ba? Hindi natin kailangan yun. Ang kailangan nating malaman, yung karakter, yung pagkatao ng isang kandidato. 'Di ba? Yung kanyang asal, yung kanyang ginawa, 'di ba? Mga minamahal, yung kanyang naging platform, yung pagkatao niya mismo, yung nagawa niya, naiambag niya sa ating bayan. Yan dapat yung pinag-aaralan natin. Kung mabuting tao ba siya, 'di ba? Kung maayos ba siyang namumuno sa kanilang lungsod, kung ano yung pagkatao niya bago siya maging ganyan, maging isang alkalde. Yan dapat yung pinag-aaralan natin, mga minamahal. So ngayon, basahin natin Sabi dito, sa lungsod ng Caloocan ay may naganap di umano na panggagahasa sa dalawang minor de edad na magpinsan noong 2008. Grabe to, mga minamahal. 2008, ilang years na? 2008, grabe. Humigit kumulang 17 years, tama ba? Compute nga natin. 25 minus 2. 17 years. Siguro nasa 30 plus na ang edad ng mga babaeng to. Sabi dito, hinuli ang dalawang magpinsan ng mga barangay tanod ng Caloocan noong madaling araw, Abril 2008. Dahil sa paglabag di umano sa curfew. Dinala ang magpinsan na 14 at 16 taong gulang sa barangay hall kung saan inabutan nila ang barangay chairman noon na si Dale Along Malapitan at ang kanyang tiyuhin na kinatawan din ng barangay na si Mariano Malapitan na mayapa na ang tiyuhin. Okay, ito yung sumunod. Sa nilagdaang salaysay noong dalawa na public record na noon ay inakusahan nila na magtiyuhin ng panggahasa noong madaling araw na isang pa ang kasong rape laban sa dalawa at iba pang barangay tanod sa Office of the City Prosecutor ng Caloocan. Agad namang kinupkop ng DSWD ang dalawang magpinsan dahil nga minor de edad bilang proteksyon lalo na nung magsisimula makatanggap ang pamilya nila ng banta at pananakot. Halos lampas 3 taon silang nasa kustodiya ng DSWD. Ang hirap nun, mga minamahal. Mamaya may video akong papanood Matagal na inalagaan ng DSWD na isinapubliko ang mga detalye ng kaso upang proteksyonan ang minor de edad, kaya ngayon lang naglabasan ang tungkol dito. Matagal nang nagalangan ang DSWD. Okay. Ang balik ng kampo ng malapitan ay politika lang ito dahil hindi nila kakampi ang nakaupong mayor noon. So sa madaling sabi, mga minamahal, diversionary tactics ang ginawa ng pamilya Malapitan. Na nagsampa sila ng rape case kasi gawa nga ng hindi nila kami bet bilang isang alkalde kasi hindi nila kakampi kami, 'di ba? Parang ganyan. So sa ibang partido daw nakakakampi yung mga respondents. I mean yung mga nagrereklamo, 'di ba? So politika lang 'yan. So madaling sabi. Ang ama noon ni Along Malapitan ay nakaupong congressman na si Oka Malapitan. Ngayon ay mayor na si Along Malapitan, congressman pa rin si Oka. Sa ginawang pagsusuri sa dalawa,
bata ng PNP Crime Lab at Cab Crame at ayon sa DSW document, kumpirmado na may laceration sa kanilang mga ari at may blunt force na ginamit at penetration na nangyari. Grabe to mga minamahal. Finors na nga, tapos meron pang nakitang di umano, similya, 'di ba? Sa kanilang mga ari. Nakakalungkot ang kaso nila tulad ng mga kasong isinampa ng mahirap laban sa mga maimpluwensya ay walang pinuntahan. Money is power nga naman, 'di ba? Na-dismiss ang kaso noong 2011. Ngunit noong 2013, nag-attempt ang isa sa biktima na buhayin ulit ang kaso nang mabalitaan niya na tatakbong congressman si Along na noon ay nag-level up na bilang konsihal. Okay. Subalit tila walang nangyari dahil ayaw makipag-cooperate nga noon ng DSWD upang isa publiko ang mga dokumento na may kinalaman sa rape case. Kumbaga parang pilit nilang binabaon yung kaso. Ngayon lang, pagkalipas ng maraming taon na isa publiko na ang mga dokumento, sa kasong nabanggit, walang nakulong, walang nagdusang, ngunit habang buhay na na-traumatize ang dalawang magpinsan na ngayon ay nasa edad lampas 30 na. Nakulapulan lang ang kaso ng mga paratang na ginamit ng dalawang minor de edad sa away politika ng kampo malapitan at nakaupong mayor noon. Kasama rin sa salaysay na sinamantala ng kampo ng malapitan ang kamangmangan ng pamilya na nagawa nilang palabasin na may kasunduan silang nilagdaan na nagpapawalang totoo sa paratang ng mga biktima. May aligasyon din na binayaran ng tag 20,000 ang pamilya ng mga biktima upang huwag nang ituloy ang kaso. Grabe. Grabe to mga minamahal. Kung babasahin ang salaysay ng dalawang bata, ay may pinapirma sa kanila na papel ang isang tauhan ng malapitan na hindi nila masyadong naunawaan. At siguro na tayo na ipagsasawalang kibo lang ito ulit ng kampo ni Mayor Along at agarang babahiran ng kulay politika. Kung mahusay ang pagkatao ng magtiyuhin, sila sanang unang sumagip sa magpinsan mula sa kapahamakan. Pinangaralan na wag magpapagabi sa daan at ihatid sa kanilang mga bahay. Dapat supposedly ganun yung ginawa. Kasi nga 'di ba nahuli ko na sa curfew. Pero yung gagawin, yung gagahasain, parang mali yun. Subalit imbis na maging protector ng mga kabataan at mahihina, sila pa ang naging demonyong sumira sa kanilang kinabukasan. Grabe yung trauma na naranasan mga minamahal ng mga batang to noon, nung 2008. Pero atin natin sila ngayon dahil nasa lagpas 30 na sila. Isa na nalaysay din ng magpinsan na buhat ng maghahasa sila ay nag-iba ang kanilang pagtingin sa lahat ng lalaki. Lalo na yung may edad na sa kanila na lahat sila ay rapist. Ganyan talaga yung epekto ng trauma, mga minamahal. Okay, sabi pa dito, napapanahon na marahil na balikan ang kasong ito dahil tumatakbong alkalde ulit si Along Malapitan at congressman pa rin si Oka. Nagpapalitan lang ang mag-ama bilang mayor at congressman ng Caloocan. Sila na ngayon ang ruling elite sa Caloocan. Lipas na ang panahon nila Asisto, Achivery at Malonzo. Kung noon na kapitan ng barangay pa lang si Along ay nagawa niya na ang mga ganong pang-aabuso, ano pa kaya ang magagawa o ginagawa niya ngayong sila ang naghahari ng Caloocan? Kung walang lumabas na mga kaso laban sa kanila ngayon, hindi malayo na ginawa din nila ang mga ginawa nila sa magpinsan na minor de edad para manahimik. Kung taga-Caloocan ka, dapat ka bang magtiwala pa sa kanila? So ngayon, mga minamahal, ito yung yung video. Ipanood natin sa inyo. Para sa pamilya ko. Kasi sa ngayon, hindi ko alam kung merong balak gawin sa akin yung kinakalaban ko ngayon. Pero sana walang mangyari ng sama. Kasi masaya naman ako kasi mapapahama kong buhay ko sa ginagawa ko ito. Pero sabi ko naman, pinagawa ko naman sa kanila na ginagawa ko to dahil para ipagtanggol ko yung sarili. Ano yung mga naging epekto nito sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo? Hirap kasi natatakot kami lahat. Kahit sino ng tao, natatakot sa ganito. Pero binibigyan nila ako ng lakas ng loob.
Nabanggit kanina sa press call, yung nag-joke sa'yo na ituloy ang kaso nito. Nung nakita mo nangangampanya ang akusado, ano yung mga naisip mo sa oras na ngayon? Nagalit ako ng araw na nakita ko siya. Tatapos siyang bumalik sa kalooban. Kasi, diyan ako lumabas sa kalooban. Gusto kong mangyari. Hindi siya manalo. Kasi, kung sakali mananalo siya, baka hindi lang ako ang manalo. Ano yung mga gusto mong mangyari? Sana kung sakali pagpalain na ang patunayan na totoo yung sinasabi ko ngayon, hindi walang halong kasinungaling. Magpapasalamat po ako sa mga tao sa mga suporta sa akin ngayon. Sana po, kung ano pong mangyari sa pamilya ko, sa akin, sana po sisisihin namin. Siya lang po. President Troy, sana mapanood mo to. Humingi po ako sa ng tulong. Kung sakali ano pong mangyari sa pamilya ko. Sana po sisisihin ng maraming tao, kundi siya lang po. Sila malapitan po. Grabe. According yan, mga minamahal ha, yung mga salaysay na tiningnan natin, according yan dito sa babae, 'di ba? At sa article na to. Sana man lang kilatisin ninyo mga minamahal yung iboboto nyong alkalde or kung sino mang ihahalal nyo sa posisyon. Hindi sapat yung famous, dala ng political dynasty, gwapo, or something else like that. Hindi po yun sapat. Ang kailangan natin dito, yung may puso, yung may pagmamahal, yung nire-respeto yung kapwa Pilipino. So, kayo po, ano yung masasabi ninyo sa kasong ito na naibaon na lamang sa hukay? So, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share, mga minamahal, for more updates. Ingat, mga kababayan.